700,000 po ang estimated number of INC rallyists in Quirino Grandstand as of midnight last night. Ang EDSA po ay ini-estimate na 2,000 po according sa isang formal na platform na media kaninang umaga. Ito po ay nasa news. Ang mga highlight po ng news ngayong araw na to ay si Bersamin ay papalitan na ni Recto as Executive Secretary. Whether or not tinanggal siya or nag-resign mismo, ang timing po ay napaka-suspect po dahil si Bersamin ay pinalangalanan na ni Saldico kung saan ay may meeting sila ni President Marcos na nandoon siya. Siguro, coming from the old school, ang Bersamin ay he work also to be a very prominent associate justice. At in fact, ang dating Pangulong Duterte po ay ang nag-appoint sa kanya as one of the Associate Supreme Court Justices in his time. Ngayon, balikan po natin, late quarter of 2023, ang mga kongregista na ayaw kay BP Sara na ito ay ang mga pinamumunuan ng mga militanteng grupo na dating ayaw sa mga Marcos ay gustong ipa-impeach. There was a ugong-ugong at formal na inilagay sa mga spreadsheet na mga news na i-impeach si Sara. Ito po ay kung nagsusubaybay talaga kayo sa araw-araw na pangyayari ay may sinabi si Martin Romualdez na siya na ang bahala kay BP Sara. Towards the first quarter of 2024 ay pumutok na po ang Maisog Party dahil nga gustong palitan ang ating gobyerno dahil last quarter of 2023 ay nag-iikot na po si Martin Romualdez para sa People's Initiative para palitan po ang ating Philippine Constitution. At dito nanindigan ang mga Duterte at si former President Duterte na hindi gawin ang mga to at doon inilagay sa Cebu ang kanilang rally. After that, March of 2024, si Vice President Sara Duterte with Senator Amy Marcos ay pumunta kay Bongbong Marcos para sana pakinggan niya ang hinaing ng Vice Presidente na noong 2022 na budget call, nag-insert po para sa 2023 na budget si Saldico at Martin Romualdez ng mga insertion sa DepEd at kung saan-saan pang mga departamento. But then, hindi po siya pinakinggan. Yun po ang narrative ni BP Sara. At lahat ng ito ay mag-fast forward tayo. September 4 of 2024 ay sinabi ni BP Sara na tingnan ang NEP at saka yung outcome ng GAA na meron talagang discrepancy sa DepEd at hindi na niya kaya kasi hindi siya ang nagmamanage ng releases ng ito at kinukuha ni Martin Romualdez at Saldico. But no one believe her kasi nga ang mga kaperahan pala na ini-insert ay pinagbibigay na rin at dinidivide na rin sa mga kakontsabang mga congressman
Kaya mga loyal po sila at minamanggol po ang katotohanan. But God, in all His mighty wisdom and intelligence, ay hindi po pinayagan ang mga ito. Nag-escalate po na nabunyag po ang PhilHealth na wala ring kapirahan at hanggang ngayon hindi pa rin dinidesisyonan ng Supreme Court ang Budget 2025. Pinailan po at dahil dito sa pagfa-file ng maisog party list at ng Kibuloy party doon sa ombudsman, ay dinampot po nila ng March 2025 si President Duterte na kinidnap mo po to The Hague. Until now, multiple po na laying ni Boying Rimulya at ng kanyang kapatid na lahat ng pagdideviate at pagdideflect ng mga tunay na issue ay nagsasapin-sapin po, including sa latest na sabi ni Attorney Kaufman na he is out of his mind, saying na may ICC warrant si Senator Bato de la Rosa. So, ano po ba ang dapat hindi pikitan ng Pilipino? Ang PhilHealth po, ang 2025 budget insertions. At ngayon nalaman pala natin mula kay Saldico, totoo pala ang sabi ni Sara Duterte na mula ng 2023 may mga budget insertions na. Now, ang grabing ginagawa ng ICI na to, bakit babalikan ng 2016 na ang problema ay ang current na flood control? Hindi lang yan, ang dami-dami. Pero, ikumpara po natin ilang hospital, mga bridges, roads, national roads, ports, air, and seaports ang nailagay ni President Duterte sa 6-year term niya. Ito pang dideflect na ang ano daw, yung kay Saldico na yan, sa time pa daw yan ni Duterte. Di ba ang Parmali at ang mga DepEd na mga computer na yan ay nabuking sa time din na Duterte at ito ay in-announce. In fact, Senator Joel Villanueva was saying during which time na nililitis po si BP Sara sa kanyang impeachment, si Saldico ay parang Count Dracula na inilagay na bantay ng blood bank ng Pilipinas dahil siya po ang nagkokontrol sa power of the purse ng Kongreso. Now, sasabihin ni Romualdez at ng Pangulo na hindi nila alam. If there is any act, omission or commission, hindi pwedeng walang alam po ang presidente ng Pilipinas. Another 2 days po ang nalalabi at kahapon trinay po, ewan ko kung anong gagawin ngayong araw na naman na pangbubulabog na magkapatayan ang mga nandoon sa rally. Huwag po kayong makakasiguro dahil ang dyablo po, even sa time ni Moses, ay pinatigas po si Ramses at tinugis po ang mga Israelita habang pakros ng Red Sea. Wala pong naniniwala na ang Diyos ay nasa Iglesia ni Cristo. Bakit ba ng Katoliko ang nagtawag ng People Power EDSA 1? Diba walang may nag-contest? Bakit ngayon dahil INC? Bayan ng Diyos, Iglesia ni Cristo, ay parang ayaw nilang maniwala na pwedeng magkaroon ng trampling down of the walls of Jericho.
na pwedeng mangyari sa ating panahon. Ang boses po ng tao ay ang boses ng Diyos. Borrowing the Latin maxim, Vos Populi, Vos Je, Salus Populi, es suprema lex. The supreme law is the welfare ng mga tao. Or baliktarin po natin, the welfare of the people is the supreme law. Pagod na po tayo sa mga kasinungalingan. At normal po ba yan sa isang taong pangulo ka na yung mga anak mo, halimbawa sa bahay, nag-aaway-away na ang mga anak mo, ay chill ka lang. Wala, hindi natatakot. Walang mangyayari. Ay, abay, ang kakapal din ng mga sekretary na yan na, di ba, isa-isa pang nagwi-witness ko, no? Ay, nako. Ngayon gagawa ng special court. Bakit special court? Hindi ba gumagana ang normal na court? Oh, bakit hindi file lang kaagad yan? Kahit hearsay yan sa ombudsman nga. Pwede kang mag-file ng complaint na anonymous, aaksyonan agad ng ombudsman. Bakit ngayon? 3 months na yan. My God, 15 days under the law. Dapat inaksyonan na yan. Si Gutesa, ilang days na. Bakit hindi binibigyan ng recommendation